Ang ulan ang unang sumalubong sa akin nang bumungad ako sa pintuan. Malamig, mabigat, at parang sinadya upang ipaalala kung gaano kasakit ang lahat ng nangyayari. Tumutulo ang tubig sa bubong, at bawat patak ay tila mga luha ng langit na sumasalamin sa nararamdaman ko. Pero sa kabila ng lahat, naririnig ko ang kaluskos ng mga hakbang niya sa likuran. Naroon siya, ang lalaki na sinasabi nilang dapat kong layuan. Pero paano ko magagawa iyon kung siya ang mundo ko? Kahit na paulit-ulit niya akong sinasaktan, siya pa rin ang hinahanap ng puso ko. Saan ka pupunta, ha? Malamig ang tono ng boses niya, pero sa loob nito ay may bahid ng galit. Hindi ko magawang sumagot. Natutunan ko nang huwag sagutin ang mga tanong niya kapag ganitong galit siya. Ang sagot, kahit ano pa ang sabihin ko, ay palaging mali sa kanya. Tumayo ako sa harapan ng pintuan, basang-basa na ang buhok ko. Pilit kong nilalabanan ang panginginig ng katawan ko. Pero ang panginginig na nararamdaman ko ay hindi lang dahil sa lamig. Takot iyon. Takot sa kung ano ang susunod niyang gagawin. Hinawakan niya ang braso ko, mahigpit, masakit. Napapikit ako, hindi dahil sa sakit ng pisikal na haplos niya, kundi dahil sa sakit na paulit-ulit niyang idinudulot sa puso ko. Anong iniisip mo? Iiwan mo ako? Ganoon ba? Ang mga salitang iyon ay parang mga kutsilyong tumarak sa dibdib ko. Hindi ko siya kayang sagutin. Ang totoo, wala akong plano. Lumapit lang ako sa pintuan dahil gusto kong huminga. Gusto kong maramdaman na may mundo sa labas ng maliit na silid na ito kung saan nakulong ako sa pagmamahal na masakit. Hindi kita iiwan, bulong ko, halos hindi ko marinig ang sarili kong boses. Muli niyang hinigpitan ang hawak niya sa braso ko. Naramdaman ko ang mga daliri niyang bumaon sa balat ko pero hindi ko magawang magreklamo. Sa halip, pinilit kong ngumiti. Mahal kita, dagdag ko, kahit alam kong hindi niya iyon naririnig. Ang mahalaga ay nasabi ko ito, hindi para sa kanya, kundi para sa sarili ko. Para ipaalala sa sarili ko kung bakit ako nandito. Binitiwan niya ang braso ko pero hindi ako gumalaw. Tumalikod siya at bumalik sa sofa. Nakita ko kung paano siya naupo roon, malamig ang ekspresyon ng mukha, parang walang nangyari. Para bang normal lang ang lahat ng ito. Para bang ang mga sakit, ang mga sugat, lahat ng iyon ay bahagi lang ng buhay na dapat kong tanggapin. At sa kabila ng lahat, tumingin ako sa kanya at naramdaman ko pa rin ang pagmamahal. Mahal ko pa rin siya kahit na hindi ko na maintindihan kung paano ko pa nagagawang mahalin siya. Lumapit ako sa sofa. Umupo ako sa tabi niya, marahang inilapat ang kamay ko sa balikat niya. Hindi siya gumalaw. Tahimik lang siya, ang mga mata niya ay nakatuon sa telebisyon na hindi naman nakaon. Pakiramdam ko, nasa mundo siya na hindi ko kayang pasukin. Pero kahit ganito, gusto kong ipaalam sa kanya na narito ako. Na hindi ko siya iiwan, kahit na alam kong dapat kong gawin iyon. Mahal mo ba ako? Tanong ko, halos pabulong. Hindi ko alam kung bakit ko pa tinatanong. Alam ko naman ang sagot, pero kahit papaano, gusto ko pa rin marinig ito mula sa kanya. Gusto ko pa rin maramdaman na kahit papaano, may halaga ako sa buhay niya. Tumagal ang katahimikan, hindi siya sumagot. At sa bawat segundong lumipas, parang unti-unting nababasag ang puso ko. Mahal kita, sagot niya, pero hindi siya tumingin sa akin. Parang automatiko lang ang sagot niya, parang walang damdamin sa likod ng mga salitang iyon. Pero iyon lang ang kailangan ko para manatili. Kahit na alam kong kasinungalingan, pinili kong paniwalaan ito. Dahil kung hindi ko paniniwalaan, wala na akong dahilan para magpatuloy. Bigla siyang tumayo at ako naman ay napaatras. Tumungo siya sa bintana, nagbukas ng kurtina at tumingin sa ulan na patuloy na bumubuhos. Hindi mo ba naiisip kung gaano ako nahihirapan? Tanong niya pero hindi siya tumingin sa akin. Hindi mo ba naiisip na lahat ng ginagawa ko ay para sa atin? Para sa'yo? Napalunok ako.
Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit ko nang narinig. Ang palaging dahilan niya, ang palaging paliwanag niya sa bawat sakit na nararamdaman ko. Pero anong magagawa ko? Mahal ko siya. Kaya kong tanggapin ang lahat kahit na alam kong unti-unti na akong nawawala sa sarili kong mundo. Tumayo ako at nilapitan siya, inilapat ang kamay ko sa likod niya. Alam ko, sagot ko. Alam ko na ginagawa mo ang lahat para sa atin. Bigla niyang hinawakan ng kamay ko. Napangiwi ako sa higpit ng hawak niya, pero hindi ko iyon ipinakita. Binalingan niya ako at sa wakas tumingin siya sa akin. Ang mga mata niya ay punong-puno ng emosyon, pero hindi ko sigurado kung ano iyon, galit ba, lungkot, o pag-ibig. Huwag mo akong subukan, banta niya. Huwag mo akong iwan. Hindi kita iiwan, sagot ko. Mabilis, desperado. Hindi kita iiwan, pangako. Binitiwan niya ang kamay ko at ako naman ay napaatras. Tumalikod siya, bumalik sa sofa at muling naupo roon. Ang init ng hawak niya kanina ay parang naiwan sa balat ko, pero ang puso ko ay nanlamig. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kayang manatili. Pero narito pa rin ako, humihinga, umiiyak, nagmamahal. Dahil sa huli, siya pa rin ang mundo ko. Akala ko tapos na ang gabing iyon. Akala ko tulad ng dati, magtatapos ang lahat sa katahimikan. Pero hindi ko inaasahan ang sumunod na mangyayari. Nang akmang isasara ko ang pintuan upang pigilan ang ulan, may tumawag sa telepono niya. Hindi ko sinasadyang marinig ang usapan nila. At sa unang pagkakataon, narinig ko ang pangalan ng ibang babae, isang pangalan na hindi akin. Sa tuwing bumubukas ang pinto ng apartment, parang bumabalik ang lahat ng sakit. Ang mga sigaw, ang mga hampas, ang mga salitang hindi ko malilimutan kahit kailan. Pero sa kabila ng lahat, ako pa rin itong nag-aayos ng hapunan, naglalagay ng bulaklak sa mesa, at umaasang magbabago siya. Nakakakulong ako sa isang kwarto na puno ng mga alaala ng pagmamahal na matagal nang nasira, pero pilit kong inaayos kahit pira-piraso na lamang ang natitira. Kanina dumating siyang lasing. Amoy alak ang katawan niya kahit hindi pa sumisikat ang araw. Hindi ko na nagawang tanungin kung saan siya galing dahil alam kong hindi iyon magtatapos ng maganda. Ang mga tanong ko, kahit gaano kaliit, ang laging mitsa ng galit niya. Kaya tumahimik na lang ako. Nakatitig ako sa kanyang mukha, hinahanap ang lalaking minahal ko noon. Ang lalaking nagsabing ako lang ang kayang makapagpasaya sa kanya. Pero ibang-iba na siya. Parang hindi ko na siya kilala, pero mahal ko pa rin siya. Ano ang tinitingnan mo? Sigaw niya habang binuksan ang refrigerator at kinuha ang natitirang beer. Hindi ako sumagot. Alam kong mas mabuti ang pagkakaila kaysa magsimula ng away. Pero kahit tahimik ako, naramdaman ko pa rin ang biglang paglapit niya sa akin. Hinawakan niya ang braso ko, mahigpit, halos hindi ko maigalaw. May problema ka ba? Sabihin mo, kung hindi mo ako gusto, bakit ka nandito pa? Ang tanong niya, matagal ko nang iniwasang sagutin. Bakit nga ba ako nandito pa? Sa kabila ng lahat ng kirot, sa kabila ng mga lamat sa katawan at kaluluwa, bakit hindi ko siya kayang iwanan? Hindi ko alam. Siguro dahil natatakot ako sa kung ano ang mangyayari kapag wala na siya. Siguro dahil umasa akong maibabalik pa ang dati. O baka naman dahil sa simpleng dahilan, mahal ko siya kahit alam kong hindi niya ako mahal. Tumalikod ako at naglakad papunta sa kwarto. Pero bago pa ako makapasok, naramdaman kong hinila niya ang buhok ko. Bumagsak ako sa sahig, pilit na iniwas ang tingin sa kanya. Hindi kita tinatanong para balewalain mo ako. Sigaw niya, ang boses niya mas malakas kaysa sa mga kulog noong isang gabi. Naramdaman ko ang bigat ng sapatos niyang tumama sa tagiliran ko. Masakit. Masakit sa pisikal pero mas masakit sa puso. Ang bawat sipa, bawat suntok, bawat sigaw, parang nagmamarka sa akin na hindi ako mahalaga. Pero bakit hindi ko siya kayang talikuran? Pagkatapos ng ilang minuto, tumigil siya. Pagod na siguro
O baka naisip niyang hindi siya makakakuha ng sagot mula sa akin ngayong gabi. Tumayo siya at pumasok sa banyo. Iniwan ako sa sahig. Napansin kong bumubulong ang puso ko, hindi ng galit, kundi ng pag-asa. Pag-asa na sana bukas, ibang tao na siya. Pag-asa na sana magising siya at sabihin sa akin na mahal niya ako. Nahihinto na siya sa pananakit. Nababalik na kami sa dati. Unti-unti akong tumayo, nanginginig ang mga tuhod habang iniwasan kong tumingin sa salamin na nasa dingding. Ayoko nang makita ang sarili ko. Ang babaeng nawalan na ng dignidad, ng tapang, ng tiwala sa sarili. Naglakad ako papunta sa kusina. Hinugasan ang mga plato na hindi niya pinansin kanina. Sa bawat pag-ikot ng tubig, pilit kong nililinis hindi lang ang mga pinggan, kundi ang sarili kong mga emosyon. Pero kahit anong gawin ko, naririyan pa rin ang takot, ang galit, at ang pagmamahal na hindi ko maipaliwanag. Nasa banyo pa rin siya nang marinig ko ang tunog ng cellphone niyang naiwan sa mesa. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may nagtulak sa akin na kunin ito. Ang mga kamay ko nanginginig habang binuksan ko ang screen. Sa unang pagkakataon, ginawa ko ang hindi ko pa nagagawa. Binuksan ko ang mga mensahe niya. Ang mga mata ko mabilis na nagbasa. Ang pangalan na nasa inbox hindi pamilyar. Pero ang mga salitang nabasa ko malinaw. Miss Nakita, kailan ka ulit pupunta rito? Hindi mo ba iiwan ang babaeng iyon? Tumigil ang puso ko. Para akong nahulog sa bangin na walang hanggan. Ang mga salita parang kutsilyong pilit na tumatama sa bawat bahagi ng pagkatao ko. Hindi ko alam kung anong mas masakit, ang pananakit niya o ang katotohanang hindi lang pala ako ang mahalaga sa kanya. Hindi ko na napigilan ang mga luha ko. Bumagsak ang cellphone sa sahig habang ang banyo ay unti-unting tumahimik. Narinig ko ang pagbukas ng pinto at ang mga yabag niya papunta sa akin. Hawak mo ang telepono ko? Tanong niya, malamig ang boses. Hindi ko alam kung anong susunod na mangyayari. Pero bago pa ako makasagot, naramdaman ko ang kamay niya sa leeg ko. Mahigpit, parang hindi niya ako bibitawan. Anong nabasa mo? Sigaw niya, mas malakas kaysa kanina. At doon ko naramdaman ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Galit. Hindi takot, hindi pagmamahal, kundi galit na matagal ko nang itinago. Sa unang pagkakataon, hinawakan ko ang kamay niya at pilit kong itinulak. Alam ko na, sigaw ko, hindi ko alam kung saan nanggaling ang tapang ko. Alam ko na ang lahat, tumigil siya. Ang mga mata niya nagbago, hindi galit kundi gulat. At sa sandaling iyon, alam kong may nagbago sa akin. Hindi ko pa alam kung ano, pero naramdaman kong may pumutok sa loob ng puso ko. Tinitigan ko siya habang ang luha ko ay patuloy na bumagsak. Sa unang pagkakataon, hindi ako umatras. Bakit mo pa ako sinasaktan kung hindi mo naman pala ako mahal? Tanong ko habang ang boses ko ay nanginginig pero matatag. Alam kong hindi niya ako sasagutin pero hindi na iyon mahalaga. Sa sandaling iyon, alam kong may kailangan akong gawin. Isang bagay na matagal ko nang iniiwasan. Pagkatapos ng huling sigawan namin, pakiramdam ko ay naubos ang buong lakas ko. Nakaupo ako sa sahig ng kwarto, nakasandal sa malamig na dingding. Ang mga luha ko parang mga patak ng ulan na walang tigil. Hindi ko na mabilang kung ilang beses ko nang naramdaman ang ganitong sakit. Minsan iniisip ko, paano ba ako nakarating sa puntong ito? Paano ko hinayaang maging ganito ang buhay ko? Halos lumipad ang baso sa harapan ko kanina, sinabayan ng mga salitang mas masakit pa kaysa sa pisikal na sugat. Walang kwenta ka, paulit-ulit niyang sinasabi at nararamdaman ko ang bigat ng bawat letra, parang mga kutsilyong humihiwa sa puso ko. Hindi ko alam kung ano ang mas masakit, ang mga salita niya o ang malamig na pagtingin niya sa akin na parang wala akong halaga. Pero mahal ko siya. Mahal ko siya sa paraang hindi ko maipaliwanag. Sa paraang kahit sinasaktan niya ako,
ay hinahanap ko pa rin ang mga sandaling mabait siya, ang mga sandaling nagbibigay siya ng pag-asa na maayos pa ang lahat. Parang isang adik, hinahanap ko ang tamis sa gitna ng lahat ng kapaitan. Nakakatawa, hindi ba? Pero ito ang katotohanan ko. Naaalala ko pa ang mga unang araw namin. Napakabait niya, maalalahanin, malambing, tila isang perpektong lalaki. Siya ang gumising sa puso kong matagal nang natutulog. Siya ang nagbigay kulay sa mundong akala ko ay puro abo lang. Pero ngayon, ang kulay na iyon ay parang naging itim, parang isang bangungot na hindi ko matakasan. Tumayo ako mula sa sahig at lumapit sa salamin. Namamaga ang mga mata ko, may bahagyang pasa sa pisngi ko. Pilit kong tinatakpan ng kamay, pero hindi ko maitago ang sakit na nararamdaman ko. Hindi lang pisikal ang sugat. Ang puso ko parang basag na salamin na kahit anong gawin kong buuin ay may mga puwang na hindi ko na maitatahi. Naramdaman kong bumukas ang pinto ng kwarto. Naroon siya, nakatayo, nanlalalim ang mga mata pero may kakaibang ekspresyon sa mukha niya. Parang may pagsisisi pero hindi ko sigurado. Sorry, mahinang sabi niya pero parang tunog ng basag na salamin sa pandinig ko. Ilang beses ko na ba itong narinig? Ilang beses ko na ba itong pinaniwalaan? Hindi ko sinasadya, dagdag niya habang unti-unting lumapit. Hinawakan niya ang kamay ko at sa totoo lang, gusto kong magalit, gusto kong sigawan siya, gusto kong umalis, pero ang katawan ko parang nakapako sa lugar. Ang puso ko parang pilit na humahanap ng dahilan para magpatawad. Okay lang, nasabi ko, kahit hindi ko alam kung totoo ba yon. Ang mga salita ko parang hindi ko na kontrolado. Para akong robot na sumusunod sa kung ano ang inaasahan niyang marinig. Tumango siya at ngumiti ng bahagya, pero sa likod ng ngiti niyang iyon, alam kong may mga bagyo pa ring paparating. Kakain tayo sa labas, gusto mo? Tanong niya. Parang wala nang nangyari. Parang normal lang ang lahat. Tumango lang ako kahit gusto kong sumigaw. Gusto kong itanong hanggang kailan ko mararamdaman ang ganitong sakit. Pero hindi ko magawa. Hindi ko masabi. Habang nagbibihis ako, nararamdaman ko ang bigat ng bawat galaw. Parang may naguudyok sa akin na tumakbo palayo. Nakalimutan siya, nakalimutan ang lahat ng sakit. Pero mahal ko siya. Mahal ko siya sa paraang hindi ko maipaliwanag kahit alam kong mali na ito. Sa sasakyan, tahimik kami. Tanging tunog ng makina ang naririnig ko. Sinulyapan ko siya, nakatingin siya sa daan, seryoso ang muka. Parang hindi siya ang lalaking sumigaw sa akin kanina. Parang hindi siya ang taong nagbigay sa akin ng sugat. Minsan naiisip ko, may dalawang bersyon ba siya? Isa ba siyang mabuting tao na naliligaw lang o talagang ganito na siya mula pa noon? Dumating kami sa isang restaurant at sa unang pagkakataon, sa araw na iyon, naramdaman kong normal kami. Kumain kami, nag-usap at tumawa. Parang bumalik ang mga araw na masaya kami. Pero sa likod ng bawat ngiti, naroon pa rin ang takot. Takot na baka isang maling salita o kilos ay magdulot ng panibagong sigawan. Pagbalik namin sa bahay, nagpaalam siyang lalabas muna sandali. Hindi ko alam kung saan siya pupunta, pero hinayaan ko na lang. Pagod na ako sa pagtatanong, sa pag-aalinlangan. Nagkulong ako sa kwarto at muling naupo sa sahig. Ang gabi, tahimik, pero ang isip ko, maingay. Puno ng tanong, puno ng sakit. Sa isang iglap, naramdaman kong tumunog ang telepono ko. May mensahe, binuksan ko iyon, at ang nakita ko ay isang litrato. Siya, kasama ang isang babaeng hindi ko kilala. Masaya siya, nakangiti, parang walang bigat sa puso. Ang mundo ko biglang bumaliktad. Ang mga kamay ko nanginig habang hawak ang telepono. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Galit, selos, takot o sakit. Pero ang sigurado, may isang bagay na nawala sa akin. Mahal ko pa rin siya, pero sa sandaling iyon, naramdaman kong parang unti-unting namamatay ang pagmamahal ko. Hindi ko alam kung bakit ako nandito.
Sa harap ng salamin, nakatitig ako sa sarili kong mga mata na tila hindi ko nakilala. Ang babaeng nakikita ko ay mayroong mga pasa sa pisngi, bahagyang namamaga ang labi, at mga matang pagod na pagod sa kaiiyak. Pero sa kabila ng lahat, naroon pa rin ang pagmamahal na hindi ko maipaliwanag. Mahal ko pa rin siya. Kanina, sumabog na naman ang galit niya. Maliit na bagay lang ang pinagmulan, isang baso ng tubig na natapon ko sa mesa habang nag-aalmusal. Ang bilis ng lahat. Mula sa malumanay niyang boses, bigla siyang nagtaas ng tono at bago pa ako makaangat mula sa upuan, naramdaman ko na ang sakit ng palad niyang dumapo sa pisngi ko. Napasigaw ako sa gulat pero hindi ako lumaban. Hindi ko siya kayang labanan, hindi ko kayang iwan. Pagkatapos ng insidente, umalis siya. Walang pasabi kung saan pupunta. Naiwan akong mag-isa sa apartment na parang pinagtaguan ng bagyo. Ang mga basag na pinggan sa sahig, ang mga upuang natumba, ang mga piraso ng papel na pinunit niya kagabi. Lahat ito ay nagsasalaysay ng kwento naming dalawa. Isang kwento ng pagmamahal na puno ng sakit. Pinilit kong linisin ang kalat. Isa-isa kong tinanggal ang mga basag na piraso ng salamin na parang nag-aayos ng sarili kong basag na puso. Habang ginagawa ko ito, naalala ko ang unang beses na sinaktan niya ako. Isang gabi iyon na puno ng alak at init ng ulo. Nag-away kami dahil sa isang simpleng tanong, bakit hindi ka umuwi ng maaga? Sa halip na sagutin ako, itinulak niya ako sa dingding. Hindi ko makakalimutan ang lamig ng sementong iyon na tumama sa likod ko, pati na rin ang init ng luhang tumulo sa pisngi ko. Pasensya na, sabi niya kinabukasan. Hindi ko sinasadya. May dala siyang mga bulaklak noong araw na iyon. Pula, maliwanag na pula na parang paalala ng galit na sumabog sa kanya. Pero tinanggap ko ang bulaklak, tinanggap ko ang sorry niya at tinanggap ko rin siya. Ngayon, habang nakaupo ako sa sahig, hawak ang isang basag na tasa, naisip ko kung ilang beses ko nang ginawa ito. Ang maglinis, ang magpatawad, ang maghintay. Hindi ko na mabilang. Pero kahit lumipas ang mga araw, kahit paulit-ulit ang sakit, naroon pa rin ang bahagi ng puso ko na umiibig. Parang nakabaon ito sa ilalim ng lupa. Hindi matanggal, hindi maiahon. Minsan iniisip ko, bakit hindi ko siya kaya iwan? Hindi naman siya ang unang lalaki sa buhay ko. May mga nagmahal sa akin noon na hindi kailanman nagtaas ng kamay, na hindi kailanman nagbigay ng dahilan para matakot ako. Pero sa kanya, iba, parang may tali sa pagitan naming dalawa na hindi ko maalis. Kahit gaano kasakit, kahit gaano kadilim, parang siya ang ilaw na hinahanap ko. Tumayo ako mula sa sahig at tinungo ang kwarto. Ang kama namin ay magulo pa rin, ang mga unan nakakalat, ang kumot nasa sahig. Napansin ko ang cellphone niya sa bedside table na iwan niya. Hindi ko alam kung bakit, pero tila may kung anong nagtulak sa akin na tingnan ito. Hindi ko kailanman ginagawa ito noon. Lagi kong sinasabi sa sarili ko na respeto ang pundasyon ng relasyon. Pero ngayon, ang respeto ay parang isang bagay na matagal nang nawala. Binuksan ko ang cellphone niya, una kong nakita ang mga larawan namin. Masaya, nakangiti, parang walang problema. Pero hindi doon nagtapos ang paghahanap ko. Sa inbox niya, may isang pangalan na paulit-ulit lumabas. Mia. Ang mga mensahe ay malinaw. Hindi sila magkaibigan. Ang mga salitang Miss Kita at kailan tayo magkikita ulit ay parang mga kutsilyong tumusok sa dibdib ko. Ang pinakahuling mensahe ay kanina lang, ilang minuto bago siya umalis. Pauwi na ako. Kita tayo mamaya. Nanlamig ang buong katawan ko. Ang sakit na nararamdaman ko ay hindi lamang pisikal. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Ang akala ko, ang tanging kalaban ko ay ang init ng kamay niya. Pero ngayon, alam ko na may iba pa. May mas malalim pang sugat. Narinig ko ang pagbukas ng pinto. Bumalik na siya.
Mabilis kong ibinalik ang cellphone sa mesa at tumayo. Nagkatinginan kami. Walang salita, walang paliwanag. Ang mga mata niya ay parang nagsasabi ng kung anong lihim na ayaw niyang ibahagi. Pero naramdaman ko ang kaba sa loob ko, ang tensyon sa pagitan naming dalawa. Lumapit siya sa akin dahan-dahan. Kalmado ang kilos niya, pero ramdam ko ang bigat ng bawat hakbang. Sa likod ng mga mata niyang iyon, alam kong may nakatago. Alam kong may kasinungalingan. Hawak mo ba ang cellphone ko? Tanong niya, malamig ang boses. Hindi ko alam kung paano sasagot. Pagpasok ko sa bahay, tahimik ang paligid. Walang ingay ng telebisyon, walang tunog ng pinggan mula sa kusina. Ang buong lugar ay tila isang malalim na hukay ng katahimikan, isang nakapanlulumong paalala ng kung ano ang nagbago sa pagitan namin. Ang amoy ng sigarilyo ay nanatili sa hangin. Ang mga upos nito nakakalat sa lamesa. Alam kong narito siya. Alam kong narito siya. At nakahanda na naman ang mundo ko sa kung ano ang susunod. Ang mga paa ko'y mabigat habang papalapit ako sa sala. Hindi ko alam kung ang bigat ba ay dahil sa pagod o sa takot. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang pagkabog ng dibdib ko, ang panginginig ng mga daliri ko. Nakaupo siya roon, sa paborito niyang silya, nakatagilid ang katawan at nakatingin sa labas ng bintana. Ang mga mata niya'y malamlam, ngunit may kakaibang ningning, isang uri ng ningning na palaging nagpapakaba sa akin. Late ka, malamig niyang sabi, hindi man lang tumingin sa akin. Ang tinig niya'y parang kutsilyong dumiretso sa puso ko. Matalim, matigas. Hindi ko alam kung paano sasagot, kung paano ipapaliwanag ang mga bagay na walang kwenta para sa kanya. Ang trabaho ko, ang trapiko, ang pagod. Lahat ng iyon ay walang halaga sa taong tulad niya. Pasensya na, mahina ang boses ko, halos pabulong. Alam kong hindi sapat ang sagot ko. Hindi kailanman naging sapat ang kahit ano para sa kanya. Tumayo siya, mabigat ang kilos at biglaang humarap sa akin. Nakita ko na ang ekspresyon na iyon dati, galit, hindi maipaliwanag na galit na tila pinanggalingan ng lahat ng kasamaan sa mundo. Ang mga mata niya'y parang apoy at ang mga kamay niya'y bumigat sa hangin. Alam ko kung ano ang kasunod, pero hindi ko magawang gumalaw. Parang nakatali ang mga paa ko sa sahig, parang pinako ang katawan ko sa espasyo ng sandaling iyon. Sinabi ko ng ayoko ng late ka, sigaw niya, at bago ko pa maintindihan ang nangyayari, naramdaman ko ang hapdi sa pisngi ko. Mabilis, masakit at masyadong pamilyar. Ang sampal ay tulad ng kidlat na dumapo sa balat ko. Nag-iwan ng marka hindi lang sa pisikal, kundi sa kaluluwa. Napapikit ako, hindi ko maipaliwanag kung dahil ba sa sakit o sa hiya. Walang luha ang dumaloy sa mga mata ko. Hindi ko kayang umiyak, hindi ko kayang ipakita sa kanya ang kahinaan ko. Kahit alam kong sa mga sandaling ito, basag na ako sa loob. Paano ko magagawang umalis? Paano ko magagawang kalimutan ang isang taong mahal ko? Kahit pa alam kong bawat araw na kasama ko, siya'y parang lason na unti-unting pumapatay sa akin. Wala kang kwenta? Bulong niya, ngunit ang boses niya ay sapat na upang gumuhit sa puso ko ng mas malalim na sugat. Tumalikod siya at bumalik sa silya parang wala lang nangyari. Parang ang sakit na ibinigay niya sa akin ay isang bagay na normal, isang bagay na karapat-dapat kong tanggapin. At sa kabila ng lahat, naroon ako, nakatayo. Iniisip kung paano ko siya mapapangiti, kung paano ko maibabalik ang dating kami. Pinilit kong ayusin ang hapunan. Ang mga kamay ko'y nanginginig habang hinahanda ang mesa, ngunit sinubukan kong hindi ipahalata. Ayoko nang magalit pa siya, ayoko nang masaktan pa ulit. Habang nilalagay ko ang pagkain sa plato, naramdaman ko ang presensya niya sa likod ko. Bigla akong napahinto, natutunan ko na ang galaw ng hangin kapag naroon siya. Hindi ko siya naririnig, pero ramdam ko ang bigat ng presensya niya. Bakit hindi mo ako mahal, ha?
Tanong niya, malambing ang tono, ngunit may masakit na tusok sa bawat salita. Tumayo siya sa tabi ko, inilapit ang mukha sa akin. Bakit ang dami mong ginagawa na hindi ko gusto? Mahal kita, sagot ko, kahit ang katotohanan ay parang nagkakawatak-watak sa loob ko. Mahal ko siya, hindi ko alam kung bakit. Mahal ko siya kahit sa bawat haplos niya ay may sakit, sa bawat salita ay may lason. Mahal ko siya kahit alam kong unti-unti niya akong nilalason, ginagawang isang anino ng dati kong sarili. Ngumiti siya, isang ngiti na hindi ko maintindihan kung totoo o panloloko lamang. Bigla siyang tumalikod, umupo sa mesa, at sinimulang kainin ang pagkain. Tila wala lang ang nangyari kanina na parang ang sugat na iniwan niya sa akin ay isang bagay na hindi dapat pansinin. Habang kumakain siya, naglakas loob akong tumingin sa kanya. Nakikita ko ang lalaking minahal ko dati, ang lalaking naging tahanan ko. Pero sa mga mata niya ngayon, may kakaibang dilim, isang bagay na hindi ko nakilala. Sino ba talaga siya? Paano ko siya nagawang mahalin? Bigla siyang tumingin sa akin, ang mga mata niya'y diretso sa akin. Ang tingin niya'y matalim, para bang sinisiyasat ang bawat sulok ng pagkatao ko. Bakit ka nakatingin? May problema ba? Tanong niya, malamig na parang yelo. Umiling ako, mabilis at nagpatuloy sa paghuhugas ng pinggan. Pero sa loob ko, may bumubulong. May tanong na hindi ko maalis sa isip ko. Hanggang kailan ako magtitiis? Hanggang kailan ko hahayaang masaktan ako ng taong mahal ko? Pagkatapos niyang kumain, umalis siya sa mesa at dumiretso sa kwarto. Naiwan akong nag-iisa, nakatayo sa kusina, nag-iisip. Ang katahimikan ay parang alingaw-ngaw ng sakit na nararamdaman ko. Hinawakan ko ang pisngi kong namamaga, pilit na iniintindi ang lahat. Mahal ko siya, pero bakit ganito? Mahal ko siya, pero bakit pakiramdam ko'y unti-unti akong namamatay? Habang nililigpit ko ang lamesa, napansin ko ang isang papel sa ilalim ng plato niya. Sa unay akala ko simpleng resibo lang, pero nang buklatin ko ito, may nakasulat na mga salita. Mga salitang nagpabago sa takbo ng mundo ko. Alam kong hindi mo ako iiwan, pero oras na para magpaalam, hindi na kita kailangan. Nang makita ko ang sulat, bumilis ang tibok ng puso ko. Tumakbo ang isip ko sa libu-libong tanong. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin. Umalis siya, iiwan niya ako, ang damdamin ko'y halo-halo, galit, lungkot, takot. Pero sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang bahagi ng sarili ko na nagtanong, kaya ko bang mabuhay nang wala siya? Hinawakan niya ang braso ko, mahigpit, masakit. Ramdam ko ang bawat daliri niyang tila bakal na bumabaon sa balat ko. Hindi ko alam kung paano kami nauwi sa ganitong eksena. Kanina lang, magkasama naming niluluto ang paborito niyang adobo, habang tumatawa sa mga kwento ko tungkol sa trabaho. Pero ngayon, ang init ng mantika sa kusina ay napalitan ng malamig na galit na bumabalot sa buong silid. Anong sinabi mo? Pasigaw niya habang nakatitig sa akin, ang mga mata niya puno ng apoy. Hindi ko alam kung anong mali ang nasabi ko, pero mukhang may isa na namang bagay na hindi sumang-ayon sa gusto niya. Napatingin ako sa sahig, umaasang mahanap ang sagot sa mga bitak ng tiles, pero wala akong mahanap. Wala akong laban. Wala akong sinabing masama. Sagot ko, pilit na pinapanatili ang boses kong mahinahon. Pero sa loob, nanginginig ako. Hindi ko alam kung sasampalin niya ako o kung mas malala pa ang gagawin niya. Sa dami ng beses na nangyari ito, hindi ko pa rin matutunan kung paano maghanda. Wala, wala. Ulit niya, mas lalong tumindi ang galit sa boses niya. Narinig ko ang tunog ng isang bagay na bumagsak sa sahig, ang baso na hawak niya kanina. Nabiyak ito at ang mga piraso ay naikalat sa paligid namin. Ang baso, tulad ng relasyon namin, ay basag na. Pero kahit basag, hindi ko kayang layuan siya. Pasensya na. Ang tangi kong nasabi,
Hindi ko rin alam kung para saan ang paghihingi ko ng tawad. Pero iyon ang natutunan kong paraan para mapakalma siya, para hindi mas mapalala ang sitwasyon. Sa tuwing humihingi ako ng pasinsiya, parang may bahagyang bumababa sa tensyon ng galit niya. Parang nagiging tao ulit siya. Parang bumabalik siya sa lalaking minahal ko. Tumayo siya, humakbang papalapit sa akin. Ang mga paa niya ay tila mga sundalo na naghahanda sa laban. Ang bawat hakbang niya ay parang tunog ng mga kampanilya ng babala sa isip ko. Napapikit ako, inaasahan ang pinakamasakit na mangyayari. Pero sa halip na sakit, naramdaman ko ang malamig niyang kamay na humawak sa mukha ko. Bakit ka ganyan? Tanong niya. Mas mahinahon na ang boses pero ramdam ko pa rin ang bigat ng galit sa bawat salita. Nagsimula siyang umiyak, mga luhang tila apoy na tumutulo mula sa mga mata niyang puno ng puot. Mahal kita, pero bakit mo ako palaging ginugulo? Hindi ko alam ang isasagot. Mahal ko rin siya, mahal na mahal, pero bakit ganito ang pagmamahal namin? Bakit kailangang masaktan ako para lang maramdaman niyang mahal niya ako? Hindi ko siya ginugulo. Ang gusto ko lang ay ang magkasama kaming maging masaya tulad ng dati. Pero ang saya namin ay parang isang lumang larawan, hindi na muling mabubuhay. Pinilit kong ngumiti. Mahal din kita, sabi ko, kahit alam kong sa mga sandaling ito, ang pagmamahal ko ay hindi sapat para baguhin siya. Ang talim ng mga salitang ito ay sapat na para masugatan ako. Hinalikan niya ako sa noo. Pero ang halik na iyon ay may halo ng mga luha at bighati. Hindi ko alam kung bakit sa kabila ng lahat ng sakit, ang halik na iyon ay parang gamot sa sugat. Parang sinasabi nitong may pag-asa pa kami, na baka bukas magbabago ang lahat. Pero alam kong kasinungalingan iyon. Alam kong paulit-ulit lang ito. Pero napakahirap kumawala. Tatahimik ka na ba? Tanong niya at tumango ako. Ang sagot ko ay isang pangakong hindi ko namang kayang tuparin. Paano ko itatama ang mga bagay na hindi ko naman alam kung paano nagiging mali? Nilinis ko ang basag na baso habang naglalakad siya papunta sa sala. Naririnig ko ang tunog ng telebisyon, ang tunog ng mga karakter sa pelikula na masayang nag-uusap. Ang ingay ng normalidad na iyon ay tila panakip sa kaguluhan sa pagitan naming dalawa. Naisip ko, paano kaya kung ang buhay namin ay tulad ng sa pelikula? Puno ng saya, puno ng pagmamahalan na walang halong sakit. Pero ang buhay namin ay mas malapit sa horror kaysa sa romansa. Habang inaayos ko ang mga piraso ng baso, napansin ko ang isang matalim na bahagi. Kuminang ito sa ilaw ng kusina, tila isang bagay na nang-aakit. Hinawakan ko ito, naramdaman ko ang lamig nito sa kamay ko. Sa sandaling iyon, pumasok sa isip ko ang tanong na matagal ko nang sinusubukang kalimutan. Hanggang kailan ko kaya itong titiisin? Bumalik siya sa kusina, bit-bit ang isang bote ng alak. Pag-usapan natin ito mamaya, sabi niya, malumanay na ang tono, pero alam kong may kasunod pa ito. Sa bawat galit niya, laging may kasunod na pagsasabi ng pag-usapan natin. Pero sa totoo, hindi kami kailanman nag-uusap ng maayos. Lagi siyang tama, lagi akong mali. Laging siya ang bida, ako ang kontrabida. Inabot niya ang bote sa akin, parang nagsasabing sabayan ko siyang uminom. Tumanggi ako, pero alam kong hindi iyon ang sagot na gusto niyang marinig. Tumawa siya, pero ang tawa niya ay may halong paghamak. Duwag ka talaga, bulong niya, sapat na para maramdaman kong wala akong halaga. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang init sa dibdib ko. Hindi galit sa kanya, kundi galit sa sarili ko. Bakit ba ako nandito? Bakit ba hindi ko siya kayang iwan? Pero sa halip na umalis, nanatili ako. Tumingin ako sa kanya at sa unang pagkakataon, naramdaman kong mas malakas ako kaysa sa iniisip niya. Ngumiti ako pero hindi iyon ang nangiti na alam niya. Iba ang nangiti ko. At sa ilalim ng mga daliri ko, naramdaman ko ang matalim na basag ng baso. Mahal kita, sabi ko, pero sa tono ng boses ko,
Alam kong may pagbabagong darating. Missed Part 7, Generation Failed. Ang lamig ng sahig na marmol ang unang sumalubong sa akin nang magising ako. Hindi ko maalala kung paano ako nakatulog doon o kung itinulak niya ako. Ang huling natatandaan ko ay ang sigaw niya, ang nakakatulig na tunog ng baso na bumagsak sa pader, at ang mga mata niyang puno ng galit. Pero ngayon, tahimik na. Ang buong bahay ay tila isang malaking hukay na nilamon ang lahat ng tunog, lahat ng damdamin. Pati ako, parang unti-unti akong nawawala. Tumayo ako, nanginginig ang mga tuhod at tinignan ang paligid. Ang kurtina ay bahagyang nakabukas, ang sinag ng araw ay pilit pumapasok sa loob ng sala, na parang gusto nitong ipakita ang lahat ng kalat, basag na pinggan, mga punit na papel, at isang pulang mantsa sa carpet. Ayokong tingnan iyon ng matagal. Ayokong isipin kung dugo ba iyon o alak. Ayokong magtanong. Narinig ko ang pag-ikot ng doorknob sa silid. Nandito siya. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung dahil sa takot o sa pag-asang may mangyayaring maganda. Pumasok siya, nakasuot pa rin ang paborito niyang itim na jacket na lagi niyang sinasabi sa akin na huwag kong hawakan. Ang mga mata niya ay hindi na galit, ngunit malamig pa rin. Walang bahid ng pagsisisi. Gising ka na pala, sabi niya. Kaswal na parang hindi niya ako iniwan na nakahandusay sa sahig. Hindi ko alam kung paano ko sasagutin. Tumingin ako sa kanya, hinahanap ang lalaking minahal ko noon. Pero ang nakikita ko lang ay ang anino niya. Isang pamilyar na estranghero. Pasensya na kagabi, sambit niya, bagamat ang tono niya ay hindi talaga nagsusumamo. Para bang sinasabi niya iyon dahil alam niyang dapat. Hindi dahil nararamdaman niya. Napikon lang ako, hindi mo dapat ginawa yon. Ako? Ako ang may kasalanan. Gusto kong sumigaw, gusto kong ipagtanggol ang sarili ko. Pero ang mga salita ay parang balakid na hindi ko kayang tawirin. Nakita niya ang ekspresyon ko at ngumiti siya. Isang nangiting may halong awa at panlilinlang. Alam kong mahal mo ako. Alam mong mahal kita, di ba? Tanong niya habang unti-unting lumalapit. Bawat hakbang niya ay parang hampas ng alon, unti-unting nilulunod ang natitirang lakas ko. At oo, mahal ko siya. Mahal ko siya sa paraang hindi ko maipaliwanag. Sa paraang hindi ko maintindihan kung bakit patuloy kong pinipili ang sakit kaysa sa paglayo. Inabot niya ang kamay ko, malamig ang palad niya pero mahigpit ang kapit. Naramdaman ko ang bigat ng mga daliri niya, parang mga tanikala. Huwag kang magsimula ng gulo, okay? Ayoko ng drama. Drama? Ganito na ba kababaw ang tingin niya sa pakiramdam ko? Pero tumango lang ako, hindi dahil naniniwala ako, kundi dahil pagod na akong makipagtalo. Naramdaman ko ang paglakad namin papunta sa kusina, kung saan may natumba pa ring upuan. Pinaayos niya ito at pinaupo ako habang siya ay kumuha ng kape. Tahimik siyang naupo sa harap ko at sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang bigat ng presensya niya. Hindi na ito ang presensyang nagbibigay ng seguridad. Ito ay presensyang parang nagbabanta. Tinitigan niya ako at sa ilalim ng tingin na iyon, ramdam ko ang paghubad niya sa bawat layer ng pagkatao ko na parang sinusubukan niyang alamin kung ano pa ang natitira sa akin. Gusto kong maging maayos tayo, sabi niya, sabay lagok sa kape. Pero kailangan mong makinig. Makinig? Ang daming beses ko nang narinig ang salitang iyon galing sa kanya. Makinig, sumunod, tumahimik, ang mga salitang iyon ang unti-unting kumain sa pagkatao ko, na parang isang lason na hindi ko natakasan. Pero ngayon, habang nakaupo ako roon, may kung anong bumubulong sa akin. Isang munting tinig na tila matagal nang natutulog. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang lakas, pero bigla akong nagsalita. Paano kung hindi ko kaya? Paano kung hindi ko kaya maging maayos sa paraang gusto mo? Napatingin siya sa akin, ang kilay niya ay bahagyang nagtaas. Hindi niya inaasahan iyon. Ako rin.
Pero sa unang pagkakataon, naramdaman kong hindi ko na kayang lunukin lahat ng sinasabi niya. Tumayo siya, mabilis at puno ng tensyon, at sa loob ng ilang segundo, naramdaman ko na naman ang presensya ng panganib. Huwag kang magsimula ng gulo, sabi niya, mas mabigat, mas malamig. Pero hindi ako tumigil. Tumayo ako, kaharap siya, kahit nanginginig ang buo kong katawan. Hindi ko na kaya, bulong ko pero sapat na para marinig niya. Hindi ko na kaya ang sakit, hindi ko na kaya ang takot. Bigla siyang humakbang papalapit at sa loob ng ilang segundo, naramdaman ko ang paghawak niya sa braso ko. Mahigpit, masakit. Ano ang gusto mong mangyari ha? Iiwan mo ako? Ganon? Sa halip na sumagot, tumingin lang ako sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa mga mata niya. Hindi ko alam kung bakit, pero para bang naramdaman niya ang pagbabago sa akin. Isang munting pagbabago na maaaring maging malaking bagyo. Subukan mo lang, sabi niya, mas mahina, mas desperado. Subukan mong umalis at makikita mo kung anong mangyayari. At sa mga salitang iyon, napagtanto ko ang isang bagay. Hindi lang ako ang takot, siya rin. Takot siyang mawala ako. At sa kabila ng lahat ng sakit, galit at pagkalito, naramdaman ko ang kapangyarihang matagal nang nawala sa akin. Ngunit bago ko pa maiproseso ang lahat, narinig ko ang tunog ng sirena sa labas. Ambulansya? Pulis? Hindi ko alam. Pero ang sigaw ng tunog na iyon ay parang isang babala, isang paanyaya sa pagbabago. Napatigil siya, napatingin sa bintana. At doon ko nakita ang pagkalito sa mukha niya. Ako, sa unang pagkakataon, ay ngumiti. Pagpasok ko ng bahay, tahimik ang paligid. Ang tanging naririnig ko ay ang marahang tunog ng aking mga yabag sa kahoy na sahig. Nasa dibdib ko pa rin ang bigat ng nangyari kaninang umaga. Masakit ang pisngi ko. Alam kong may bakas pa rin ng kamay niya roon. Pero hindi iyon ang mas masakit. Ang mas masakit ay kung paanong parang wala lang sa kanya ang lahat ng iyon. Hindi siya humingi ng tawad. Hindi siya tumingin pabalik habang nagmamadali siyang lumayo. At gaya ng dati, ako na naman ang naiwan. Sa bawat hakbang ko, tila unti-unti akong kinakain ng katahimikan. Ngunit naroon din ang pamilyar na takot. Baka bumalik siya. Baka galit pa rin siya. Baka may mas masahol pang mangyari. Nakarating ako sa kwarto namin at bumungad sa akin ang kwadro ng litrato naming magkasama sa mesa. Ang mga ngiti namin sa larawang iyon ay parang mga aninong nagkukubli ng katotohanan. Pinulot ko ang kwadro at tinignan ang mga mata niya sa litrato. Napaisip ako, paano siya naging ganito? Paano siya naging taong kayang manakit sa kabila ng mga pangakong ibinigay niya? Pero higit sa lahat, bakit ko pa rin siya mahal? Pinunasan ko ang luha sa pisngi ko, pero parang walang katapusan ang pag-agos nito. Hinayaan ko na lang. Inilapag ko ang kwadro, pero sa muling pagtingin ko sa mesa, ay napansin ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan, ang cellphone niya. Naiwan niya. Tumigil ang mundo ko. Ang cellphone na ito, na lagi niyang hawak, na hindi niya hinahayaang mahawakan ko. Ilang beses ko nang tinanong kung bakit hindi ko ito pwedeng tignan, pero lagi niyang iniiba ang usapan. At ngayon, narito ito sa harap ko. Para bang may dalawang boses sa loob ng ulo ko. Isang nagsasabing, wala kang karapatan. Maghintay ka na lang, magtiwala ka sa kanya. Pero ang isa naman ay bumubulong. Ito na ang pagkakataon mo. Alamin mo na ang sagot sa mga tanong mo. Sa wakas na naig ang pangalawang boses, kinabahan ako habang dinampot ang cellphone. Nanginginig ang mga daliri ko habang tinatype ang password na ilang beses kong nahuli mula sa gilid ng mata. Pagbukas nito, parang biglang bumigat ang hangin sa kwarto. Naroon lahat ng sagot na matagal ko nang hinahanap. Binuksan ko ang inbox, may mga mensahe mula sa isang pangalan na pamilyar sa akin, si Clara. Kaibigan niya, sabi niya noon. Pero habang binabasa ko ang mga mensahe, hindi ko alam kung paano ko pa tatanggapin ang mga nakikita ko.
Miss na miss kita. Kailan ako makakabalik diyan? Siya na naman ba ang pinag-aawayan niyo? Bakit hindi mo na lang siya iwan? Gusto ko na ulit maramdaman ang mga yakap mo. Nabasa ko ang mga sagot niya. Huwag kang mag-alala. Konting tiis na lang. Hindi niya kayang mabuhay nang wala ako. Hindi ko na napigilan ang malalakas kong hikbi. Akala ko, kaya ko nang tanggapin ang lahat ng sakit na ibinabato niya sa akin. Pero ito na ang huling bagay na hindi ko inaasahan. Napatakbo ako sa banyo at nagsusuka habang nanginginig ang katawan ko. Ang sakit na nararamdaman ko ay parang sumasabog sa bawat himaymay ng pagkatao ko. Mahal ko siya. Pero ano ang halaga ng pagmamahal ko kung hindi niya iyon pinipili? Pagbalik ko sa kwarto, hawak-hawak ko pa rin ang cellphone niya. Napaupo ako sa gilid ng kama at tumitig sa kawalan. Marami akong pwedeng gawin. Pwede kong iwan siya. Pwede kong tawagan si Clara at kumprontahin siya. Pwede kong magalit. Pero heto ako, walang ginagawa. Nasa ganitong estado ako nang biglang marinig ko ang tunog ng lock mula sa pinto. Bumalik na siya. Halos mabitawan ko ang cellphone niya sa kaba. Dali-dali kong pinatay ang screen at inilapag ito sa mesa kung saan ko ito natagpuan. Tumayo ako sa gitna ng kwarto, hindi alam kung paano haharapin ang susunod na mangyayari. Narinig ko ang bigat ng mga hakbang niya papalapit sa kwarto. Bawat yabag ay parang dagundong ng unos. Nang bumukas ang pinto, bumungad sa akin ang mukha niyang parang walang nangyari. Ngumiti siya, pero may kung anong kakaiba sa mga mata niya. Bakit ganyan ang itsura mo? Tanong niya habang tinatanggal ang sapatos. Hindi ako sumagot. Nakatitig lang ako sa kanya, sinusubukang basahin kung may ideya ba siya sa ginawa ko. Lumapit siya sa akin at naramdaman ko ang presensya niya na parang isang mabigat na ulap. Inabot niya ang pisngi ko, ang parehong pisnging sinaktan niya kanina. Napapikit ako, pero hindi ko siya itinulak. Hindi na kita babalikan kung hindi ka mananahimik, bulong niya, parang isang banta na binalot sa malambing na tinig. Ngunit sa halip na matakot, may kung anong pumutok sa loob ko. Alam ko na, sabi ko. Halos pabulong. Tumigil ang kamay niya sa pisngi ko. Tumitig siya sa akin at sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa mga mata niya. Nasa madilim na sulok ako ng kwarto, nakakuyom ang mga palad habang pinipilit ko ang sarili kong huwag umiyak. Ang bawat paghinga ko ay mabigat, parang may nakadagan sa dibdib ko. Naririnig ko ang tunog ng ulan sa labas, ang pagbagsak ng mga patak sa bubong na tila musika ng kalungkutan. Sa kabila ng lahat, narito pa rin ako. Hindi ko alam kung bakit hindi ko kayang lumayo. Kung bakit, sa kabila ng sakit, hinahanap ko pa rin siya. Kanina lang, sinigawan niya ako. Hindi ko na mabilang kung pang ilang beses iyon ngayong linggo. Sa bawat pagtaas ng boses niya, parang bumabagsak ang mundo ko. Pero hindi ko pinansin. Hinayaan ko siyang magalit, hinayaan ko siyang maglabas ng sama ng loob, kahit na ako ang target ng galit niya, kahit na ako ang nasasaktan. Siguro, sa isang bahagi ng utak ko, iniisip kong kasalanan ko rin naman, na kung naging mas maayos ako, mas mabait, mas tahimik, baka hindi niya kailangang sumigaw. Baka hindi niya kailangang saktan ako. Tumayo ako at lumapit sa salamin. Nakikita ko ang bakas ng sampal sa pisngi ko. Pula, nangingitim na, pero hindi ko sinubukang takpan. Tinitigan ko ang sarili ko, ang babaeng nasa harapan ko. Sino siya? Hindi ko na siya kilala. Parang ibang tao ang nasa salamin. Ang dating masayahing ako, ang dating puno ng pangarap, nawala na. Ang natira na lang ay isang tao na natutong magtiis, magpatawad, at magmahal kahit masakit. Pero mahal ko siya. Mahal ko siya sa paraang hindi ko maipaliwanag. Sa tuwing sinasaktan niya ako, sa tuwing tinutulak niya ako palayo, lalo akong kumakapit. Parang siya na lang ang mundo ko, ang tanging dahilan ng paghinga ko. Minsan iniisip ko, mali ba ito?
Maliban na mahalin ang isang taong paulit-ulit kang sinisira, pero paano ka lalayo sa taong naging tahanan mo kahit pa ang tahanang iyon ay puno ng basag na bubog? Narinig ko ang tunog ng pintuan. Bumukas iyon at pumasok siya. Ang mga hakbang niya ay mabigat, puno ng tensyon. Hindi siya nagsalita, pero ramdam ko ang galit sa bawat kilos niya. Dumiretso siya sa kusina, kumuha ng bote ng alak at muling naupo sa sofa. Tahimik ako, nagmamasid, nag-aabang. Alam ko kung kailan siya sasabog. Alam ko kung kailan magbabago ang mga tingin niya sa akin mula sa malamig na tingin patungo sa nag-aalab na galit. Lumapit ako sa kanya, maingat, tulad ng isang bata na takot magkamali. Mahal, bulong ko, kumain ka muna. Hindi maganda ang pakiramdam mo kapag hindi ka kumakain. Tumingin siya sa akin at sa isang saglit nakita ko ang lalaking mahal ko. Ang lalaking minsang nangako na aalagaan ako. Pero mabilis iyon nawala. Tumayo siya, itinulak ang mesa at halos matapon ang alak mula sa bote. Wala kang alam, sigaw niya. Ano bang pakialam mo? Pabayaan mo ako. Napaatras ako. Hindi ko alam kung paano ko siya papakalmahin. Hindi ko alam kung paano ko siya maaabot. Pero kahit ganoon, naroon pa rin ako. Nakatayo, pilit na iniintindi siya. Mahal, gusto ko lang. Hindi ko natapos ang sasabihin ko. Hinila niya ang braso ko, mahigpit, masakit. Naramdaman ko ang hapdi. Pero hindi ako sumigaw. Hindi ko siya tinulak palayo. Hinayaan ko lang siya. Hinayaan ko siyang saktan ako dahil alam kong pagkatapos nito, magbabago siya. Magiging mabait ulit. Magiging siya ulit. Maya-maya, binitiwan niya ako. Ang mga mata niya ay puno ng galit, pero may nakita akong kakaiba sa loob ng mga iyon. Takot, sakit, at pagkamuhi sa sarili. Tumalikod siya, umiling, at muling naupo. Hindi na siya nagsalita. Tahimik na ang buong kwarto, pero ang puso ko ay parang tambol, mabilis ang tibok. Lumapit ako sa kanya, dahan-dahan, umupo sa tabi niya. Hinawakan ko ang kamay niya pero hindi siya gumalaw. Alam kong mahal mo ako, bulong ko. At mahal din kita, kaya natin to, mahal, kaya natin to. Hindi siya sumagot, hindi niya ako tinignan. Pero naramdaman ko ang pagpisil niya sa kamay ko, mahina, halos wala, pero sapat na para maramdaman kong naririnig niya ako. Sa isang saglit, naramdaman ko ulit ang pag-asa. Siguro tama ako, siguro magbabago siya. Siguro may puwang pa para sa amin. Biglang tumayo siya. Iniwan niya ako sa sofa, naglakad palabas ng kwarto. Narinig ko ang tunog ng pintuan, ang pagkalabog nito ng isara niya. Tinitigan ko ang pintuan, umaasa, nag-aabang. Babalik siya, sabi ko sa sarili ko. Babalik siya, ayayakapin ako, hihingi ng tawad. Pero hindi iyon ang nangyari. Sa halip, narinig ko ang tunog ng kanyang sasakyan. Ang pagandar nito, ang unti-unting paglayo. Tumakbo ako palabas, basang-basa ng ulan. Sinubukan kong habulin siya, pero wala na siya. Ang sasakyan niya ay naglaho sa dilim ng gabi. Iniwan akong nag-iisa. Bumalik ako sa loob ng bahay, nanginginig, basang-basa. Naupo ako sa sahig, sa harap ng pintuan, at doon ako tuluyang bumigay. Umiyak ako. Malakas, hindi ko na pinigilan. Sa gitna ng sakit, sa gitna ng kawalan, naramdaman ko ang isang bagay. Isang bagay na matagal ko nang hindi nararamdaman. Hindi galit, hindi takot, kundi ang kakaibang init sa ilalim ng balat ko. Sa sahig, may nalaglag na papel mula sa bulsa niya. Kinuha ko ito, basang-basa na rin, pero nabasa ko pa rin ang mga nakasulat. Mag-isa ka na mula ngayon. Pagpasok ko sa bahay, bumungad agad ang nakakabinging katahimikan. Ang mga kurtina ay nakasara at ang liwanag mula sa labas ay pilit na pumapasok sa maliit na siwang sa bintana. Ang amoy ng sigarilyo at alak ay nananatili sa hangin. Isang mabigat na paalala ng gabing puno ng sigawan at luha. Inilapag ko ang dalang supot ng pagkain sa lamesa at tahimik na naupo.
Ramdam ko ang bigat sa dibdib ko, parang isang malaking bato na hindi ko matanggal kahit anong pilit kong huwag isipin ang nangyari kagabi. Gusto kong sabihin sa sarili kong tapos na hindi ko na siya babalikan. Pero paano? Paano mo iiwan ang isang taong minahal mo ng sobra? Kahit na siya rin ang dahilan kung bakit unti-unti kang nawawasak. Pumikit ako, pilit na binabalewala ang nagbabadyang pagpatak ng luha. Pinilit kong mag-focus sa tunog ng orasan sa dingding. Tiktok, tiktok, parang bumabagal ang oras, nilalaso ng utak ko ng mga alaala. Kagabi, hawak niya ang braso ko ng napakahigpit, halos hindi ako makahinga sa takot. Wala kang kwenta, sigaw niya. Ang mga mata niya, pula sa galit, halos hindi ko na makilala. Sinubukan kong magpaliwanag, pero mas lalo lang lumakas ang boses niya. Sinaktan niya ako, sa pisikal, emosyonal at mental na paraan, pero ang mas masakit ay kung paano ko siya pilit na ipinagtatanggol sa sarili kong isipan. Hindi siya ganito, lagi kong iniisip. Siguro galit lang siya. Siguro may pinagdadaanan. Pero ilang beses ko nang sinabi sa sarili kong hindi ko na kaya. Pero andito pa rin ako, umaasa na magbabago siya. Narinig ko ang tunog ng pinto. Tumigil ang mundo ko. Bumukas ito ng dahan-dahan at tumambad ang itsura niyang pagod, pero hindi galit. Hindi ko alam kung matutuwa ako o matatakot. Kumain ka na ba? Tanong niya habang hinuhubad ang sapatos. Hindi ko alam kung sasagot ako. Tumango na lang ako kahit hindi totoo. Ayoko nang magsimula ng panibagong argumento. Lumapit siya sa akin at naramdaman ko ang malamig niyang mga kamay sa pisngi ko. Sorry sa nangyari kagabi, bulong niya. Parang musika ang boses niya, ang mga salita niyang pilit kong pinaniniwalaan kahit paulit-ulit na lang niyang sinasabi. Hindi ko sinasadya. Tumulo ang isang luha mula sa mata ko at mabilis niya itong pinunasan. Tahan na, mahal kita, sabi niya, mahal kita. Dalawang salita na kayang burahin ang lahat ng sakit at takot sa sandaling iyon. Para akong na-hypnotize. Gusto kong magsalita pero parang may kung anong humihila sa bibig ko para manatiling tahimik. Tumango na lang ako ulit. Alam kong mahirap pero sinusubukan ko. Okay? Dagdag niya. Para sa'yo, para sa atin. Ang mga salita niya ay parang pangako ng magandang bukas, kahit alam kong baka bukas, magbabalik na naman ang bagyo. Pero hinayaan ko siyang yakapin ako, pilit na tinatanggap ang init sa kabila ng lamig na bumabalot sa puso ko. Habang yakap niya ako, napatingin ako sa mesa. Nakita ko ang maliit na kahon na hindi ko napansin kanina. Anong laman niyan? Tanong ko. Kumalas siya sa pagkakayakap at ngumiti. May sorpresa ako para sa'yo, sabi niya sabay kuha sa kahon. Binuksan niya ito at inilabas ang isang pares ng hikaw. Maganda ang hikaw, pilak, kumikislap sa liwanag na pumapasok sa siwang ng bintana. Para sa'yo, sabi niya, para alam mong mahal kita. Ang ganda ng hikaw pero parang may kirot sa puso ko habang pinagmamasdan ito. Bakit parang kay dali niyang burahin ang lahat ng sakit sa pamamagitan ng mga regalo? Bakit parang ako lagi ang kailangang umintindi pero ngumiti na lang ako, pilit na tinatanggap ang bigay niya? Salamat, sabi ko. Suot mo, utos niya. Kinuha ko ang hikaw at sinubukang isuot pero nanginig ang mga kamay ko. Nakita niyang nahihirapan ako kaya siya na ang nagkusa. Dahan-dahan niyang isinuksok ang hikaw sa tenga ko at naramdaman ko ang malamig na metal sa balat ko. Bagay sa'yo, bulong niya, sabay halik sa noo ko. Ngumiti siya ulit pero sa likod ng ngiti niya parang may kung anong hindi tama. Hindi ko maipaliwanag pero parang may nagbabadya. Tumayo siya at dumiretso sa kwarto. Iniwan akong nakaupo sa lamesa. Napatingin ako sa hikaw at doon ko lang napansin ang maliit na ukit sa likod nito. Isang numero. Hindi ko maintindihan kung bakit may numero ang hikaw pero bigla akong kinabahan. Bakit parang may mali? Tumayo ako at sinundan siya sa kwarto. Nakita ko siyang nakatalikod sa akin. May hawak na telepono. Sino kausap mo? Tanong ko,
pero hindi siya sumagot. Lumapit ako at doon ko narinig ang boses ng isang babae sa kabilang linya. "Kailan mo ako pupuntahan?" tanong ng babae. Nanginginig ang boses ko nang magsalita ulit. "Sino yan?" Napalingon siya sa akin at sa unang pagkakataon, hindi galit ang nakita ko sa mga mata niya. Takot. Halos mabitawan niya ang telepono habang pilit na nagpaliwanag. Hindi ito, hindi ito ang iniisip mo. Pero alam ko na, lumapit ako at pilit na kinuha ang telepono sa kamay niya. "Sino ka?" tanong ko sa babae sa kabilang linya. At sa sagot niya, tuluyang nawasak ang mundo ko. Ako ang asawa niya.